Hello guys, good afternoon and this is me again Jepoy and welcome to my channel again. Kung nakikita nyo guys, nag-i-steam ako ng isang kakanin uli. Tawag dito ay balisungsong or barisungsong dito sa amin and ang dami kong memories sa gantong suman lalo na nung noon pa na nagpapadasal. So ngayon, native delicacy pala to dito sa Bicol na ngayon ko lang din nalaman. So gagawin natin tong balisungsong or balisuso guys. So samahan nyo ako muli. Let's go! So unang gagawin natin guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Ito yung mga ingredients natin. Sa bowl, maglagay tayo ng 3 cups ng rice flour. Tapos add din tayo ng 1/2 cup ng glutinous rice flour. And after that, maglagay tayo ng 3/4 cups na brown sugar or light brown sugar. And 1/2 cup ng coconut cream or kakanggata, unang piga. And lastly, maglalagay tayo ng 1 cup ng buko juice. And lagyan natin siya ng mga 2 pinches of salt lang para mabalanse lang yung ating tamis. And then mix na natin guys. So una guys, makikita nyo parang mahirap siyang i-mix kasi parang mas madami yung dry ingredients kaysa dun sa buko juice. Pero i-mix nyo lang ng i-mix. Continue nyo lang siya at ano din lalambot din siya. Magiging ganto din siya. Magiging sticky din siya. Yan, ganto. Hanggang sa maging ganito yung kanyang consistency niya at mag-well combined. Wow, nawala niya yung well incorporated natin. Well combined naman. So basta ganito, halo-haluin nyo lang siya guys. And pag ganito na yung texture niya, ihalo nyo na rin or ilagay nyo na yung 1 cup ng ating coconut meat or yung buko. Ayan. Tapos mix uli natin siya guys. And at this point, pwede nyo siyang tikman para ma-adjust nyo na yung lasa ayon sa inyong panlasa. So set aside natin siya guys and kukuha na tayo ng dahon ng ating saging. So ito, minakita ko na mas magaganda dito. Meron din sa sa harapan kaso nga lang parang gutay-gutay na and mas mataas ata yung nasa unahan. So kukuha na lang ako dun sa and painitan natin to guys dito sa apoy. Ano ba sa Tagalog to? Darang ba to? Hindi. Basta ito satisfying to para sa akin na ginagawa. Kasi naalala ko na naman. Dati kasi nagagawa kami ng biko and lagi ako inuutusan ng nanay ko na magganto. And natutuwa lang ako pag nakikita ko na ganto ang nangyayari sa daon ng saging. And kailangan natin to guys kasi mabilis mapunit o kaya mag-crack, kaya kailangan dapat gawin natin siyang pliable para nabibend natin siya at hindi siya napupunit-punit. So ganun yung reason kung bakit kailangan natin ng ganto o ipadaan sa apoy pag gumagawa tayo ng suman kasi ito yung pambabalot natin. So mag-measure tayo ng isang dangkal guys nitong banana leaf. Tama ba? Isang dangkal ba? Okay, dangkal nga, okay. Tapos gupitin natin na magkabilang dulo. Tapos punasan na rin natin syempre para malinis kasi pagkain yung gagawin natin ulit, diba? Tapos pagkatapos natin siyang mapunasan, ayan, maglalagay na tayo. So ganito yung paglalagay guys. Fold nyo muna ng isang beses. And then, i-ano nyo yung, paano ko ba ito ipapaliwanag sa instruction. Basta panoorin nyo na lang guys. Ganyan ang ginawa ko. And then, pag nagawa nyo na siya ng cone shape, yung pinakagitna, yan yung magiging, center din. Wow, pinakagitna. Yung pinaka-last yan yung magiging center natin. Tapos naglagay lang ako ng 1/3 cup ng ating mixture or ng ating butter. And ganito yung pagsasara nito guys. Hindi na natin kailangan ng string or kitchen twine. So ito na lang. Ayun, yung pinakagitna, i-fold natin pala. And then, yung nasa gilid, i-fold din natin pa right. And then yung nasa right, fold natin pa left. And then yung nasa likod na, yun ang i-fold back natin para maging, maging cone shape siya. Ganito. So ulitin ko ganyan. Fold inward natin yung sa pinakadulo guys. And then, i-fold na natin pagitna. And then, gagawin natin siyang parang funnel shape. Isipin nyo na lang na lagayan ng cornetto. Ganyan. And kailangan din pala i-fold yung nasa pinakadulo kasi para walang mag-escape na butter o walang tumulo. Ganyan. And then, yung nasa pinakagitna guys, yun yung pang support natin or palatandaan na rin natin. And then, lagay tayo ng 1/3 cup. And then, ayusin nyo guys. And then, pag okay na, yung tulad ng sabi ko, itong nasa may thumb natin, yan yung palatandaan natin. So, i-fold natin siya ng isahan. And then, yung magkabilang side din, i-fold din natin ng isa lang din na fold. Puro fold. And then, saka natin siya i-fold ulit ng patalikod.
Ayan, hanggang sa makapag-form tayo ng ganito. Sundan nyo na lang guys kasi mahirap din mag-explain ng instruction na into words. Ayan, panoorin nyo na lang guys. And yun nga pala guys, ito palang balisungsong. Hindi ko alam na dito pala talaga sa Bicol nag-originate to. Kaya pala wala akong makitang ganito sa Manila. And kaya pala, kasi dito pala ito sa Bicol nag-originate. Akala ko, hindi lang sila marunong. Dito pala talaga siya nag-originate. And isa sa mga paborito kong suman or kakanin to, kaya siguro nahilig din ako sa kakanin kasi back in the days, naalala ko yung lola ko or yung si mamay, mahilig magdala ng ganito lalo na pag may mga padasal. Ganito yung tandan o pag-giveaway pagkatapos ng dasal. And lalo na pag nakakaluwag-luwag. Pero pag regular days lang, mga biskwit lang yung binibigay, lalo na sa mga bata. Pero yung mga sa mga matatanda, yung mga nagdadasal o yung mga main cast, ganito yung kanilang patandan o pag-giveaway. Kaya sa aming mga bata, nakadepende yung pag-attend namin sa padasal. Depende sa pag-giveaway o sa patanda. So guys, mag-steam, nag-preheat ako ng steamer natin. And then, i-steam na natin to for 45 minutes in medium heat, guys. And then after 45 minutes, ito na yung ating balisungsong or balisuso. Di ko alam kung anong tawag nito sa inyo guys, basta sa amin barisungsong. And pinsan pala to ni Binanban. At ayun pala, shoutout ko pala si Maria Gracia Bungalbal ng Saudi Arabia at si Gonzales Jonevi. Thank you so much for watching guys. So, ito na yung ating naging pagluto. Mas mabilis pala to guys para sa akin lutuin kaysa dun sa suman moron. So, i-transfer ko na muna siya sa cooling rack para pag lumamig na siya, then saka na tayo mag-taste test. Yun nga, sabi ko mas okay, mas mabilis tong gawin kaysa dun sa suman moron kasi mahirap dun sa suman moron is yung pag nagbabalot. Pag nagbabalot, tama, balot or pag nagbabalot. Ayun. Tapos ito mabilis lang and may dadagdag ka lang na buko. Buko meat o yung ating yung pang salad na buko. And then ito na guys, malamig na siya. So, titikman ko na, taste test. So, ito yung naging itsura niya. Tingnan niyo naman. Na perfect na. So, yan, tikman ko guys, ha. And, madali lang to guys gawin. Pwede nyo itong gawin sa inyo. And, perfect to lalo na pag malamig ang panahon, pag naulan-ulan, ganyan. Tapos, sabayan nyo ng kape, lalo na sa umaga. O kaya pag pang merienda, ay nako. Sinasabi ko talaga sa inyo. Ayun guys, tamang-tama lang yung tamis. So, siguro, ito yung hinahanap kong tamis lang. Tamang tamis. Tapos, nabalanse din siya ng... Hindi mo naman malalasahan yung alat, pero nabalanse yung tamis. So, saktong-sakto lang. So, masarap siya guys. Masarap. Siguro dahil mahilig lang ako sa kakanin, pero masabi ko talaga masarap. Kung mahilig din kayo sa kakanin, yung gantong recipe. And kung gusto nyo ng mas madami, edi i-time speed nyo na lang yung mga ingredients natin. So, try nyo to guys. So, eto na naman, nagpanibago na naman tayong recipe na pwede nyong gawin, pwede nyo rin gawing negosyo. So, hanggang dito na lang uli guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe pa rin. Jepoy's TV. Goodbye guys.